Kaya na human naman kita magsuroy-suroy sa mga lugar kabahin sa kabilin, panginabuhian ug nakighimamat sa mga dumanhuganon nga atong masugatan. Diskubrehon usab nato ang mga gasa sa kinayahan sa ilang lungsod. Dinhi lang sa Suroy-Suroy Dumanhog. Sa dili pa nato susihon ng kadagatan, kabukiran o guban pang nahimutangan sa mga natagong bahandi dinhi sa Dumanhog, ato unang saksihan ang ilang gipasigarbong festival. Bisnok, 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 sa Dumanhog magsakulog. Bisnok, bisnok. Saan ni siya na ilado ka kaning inyong bisnok nga dinhi sa barangay? Actually, pag ikaduha naman ta na mo ron nga year, si Mayor Nelson, good ana, si Garcia, ang mayor nga magkuhan og festival kuno nga why not kuno ang product tong sa ilado ang Dumanhog. First of all, when you say Dumanhog, it always connotes lechon manok. And I figure out that it's best that we have to develop this manok industry in this town, because the manok industry here is very distinct. The taste is distinct. The flavor is different from all other towns in the province of Cebu. It goes way back even before the Spanish came. Masulti nimo karon nga mas nisikat pag yun ang bisnok. Mas nasikat pag yun. Bisnok, bisnok. Ang Bisnok Festival nagsilbing highlights sa kapistahan sa lungsod matag primerong semana sa Oktubre. Gawa sa lingaw kaayo ang dancers tanawon nga mosayaw. Hindot sab kaayo paminawon ang ilang festival jingle. Bisnok, bisnok, sayang manok. Bisnok, bisnok, sayang manok. Bisnok, bisnok, sayang manok. Bisnok, bisnok, bisnok. O di ba? Makakanta gyud kagapil. Bisnok sa Dumanhog. Karon mga suroyan, I know nga ganahan na kayo mo musaksi sa atong sunod adventure. Tara, ugubani ko ninyo. Let's discover the springs of Dumanhog nga na mahimutang sa Barangay Kambuang. Atong adton karon ang ilang tubod dinhi sa Barangay Kambuang. Kanang gitawag nila nga dakong tubod. Kato nga nang na-stick, mao na siya. Nya sa unang panahon kuno nga wala pay tubig ilang barangay, kana daw nagsilbi og kanang source of water nila. Pwede sila anak maligo, miinom og manglaba. Pero karon nga nanay tubig ang ilang barangay, anak na lang sila manglaba. Tuon. Kani ato nakita karon nga tubod, dili pala ni mao. Usapan ni sa mga tubod nga pwede nato makita dinhi. Kani sa isa na pay kaduha ngadto. Unya napagi mas kinadak-an nga tubod. Katong na-stick nga to. Mao to mas lawom gyud kuno to. Pero ang nakanindot ani kay nara gud siya daplin sa baybay. Presko ug bugnaw kayo pwede kuno ni mainom. Pwede daw mainom. Tung sayan. Pwede man. Kuan lang, murag kanang upload gamay. Pero fights ra gyapon, lami gyapon. Adto na puta sa pikas. Kinsa may magtuo nga dinhi sa may dagat adunay mga tubod. Ana ka ba kay idea kung diin ginigikan ni mga tubiga? Nasa ako lang pagtuo bukid gyud gikan ning tubiga kay di gyud mitabong ni ari ni dinhe. Gikan ni bukid. Gikan pa gikan pa ni sa mga nuno na ana dinhi sila. Na Gamit na gini nila. mao gid gigamit gikan pa sa mga apuhan sa akong apuhan siguro. Kani mga bato nga ato makita dinhi ro gituyo nig butang og daan ang gini nani. Gikan ni sa mina ni sa unang panahon natambog diri ba. Natambog ni. Na kini siyang batuha, gikan po ni ari natambog po ni pag siguro dunay linog siguro. Kaning ko na kaning batuha. Diya ni gikan ana. Nag-umbaw ni diha. Bali mo siya ni block sa tubig gud para Mao na naharangan na siya ba. So, wala gyud ni gituyo, Wala, natural gyud kay. natural na. Importante nga, ang pingan yun parang naagi magamit kung mawadaan mo sa tubig sa gripo. Kani may among pingan yun parang namin magamit yun matag-adlaw. Mamo ni galamito na mo ni mga labag yun. Ang tubig nga para ilim nun. Di man permente nga. Agas ko kani may permente. Mahunasan, siyempre gamiton yun mo ning lugar.
Mao na ni ang kinadak-an nga tubod. Gitawag nila dakong tubod kay matud pa sa mga katiguangan. Hangtod karon nadala lang gihapon sa mga kabatan-una napasa-pasa. Hangtod karon mao gyapon tawag nila dakong tubod. Pero mas hinay lang siya, mas dako, mas hinay ang kanang dagayday sa tubig, mas kusog tong uban dito, pero mas dako siya. Kay nakasaksi og nakatilaw naman ta mismo sa mga tubod nila dinhi, ato na sang kumustahon ng ilang marine sanctuary. Matag lungsod nga atong Suroyon, apil na gyud na sa atong listahan nga atong bisitahon ang ilang mga marine sanctuaries. Ug syempre, dinhi sa Dumanhog, ato usa bisitahon ang ilang Kambuang Marine Sanctuary. Tara! Ganahan na kayo kumulang-wilangoy, aron mo tan-aw sa kaanyag sa ilawom sa kadagatan. Nindot kang experience nga dito ko kay first time na ko makita nga coral reef, pangpang na siya, unya na cave. Isuway na ko nga mo dive ko sa ilawom pero wala gyud ko musud sa cave kay wala tay proper gear. But kita gyud ko, although dili kay siya taas kay nga cave, gamay lang pero which is unique. Kay pwede ra ka mag langoy-langoy dito, daghang ka isda makitaan. In fact, dito sud sa langob mismo, daghang kay mga isda. Ang nakanindot lang silang marine sanctuary nga ri kay well preserved, protected kay ang area, nya limpyo. Wala kay daghang sagbot makitaan. Kunya makita nimo ang ilang marine biodiversity dito kay abunda gyud kayo. Lain-lain gyud ang ako masugatan nga experience matag marine sanctuary nga akong bisitahon. Nalingaw ko nagsaom-saom sa ilawom sa dagat. Aron ang kaanyag sa ilawom sa kadagatan magpabilin, angay lang yun kining protektahan. Ug sa atong pagbalik, kailangan na ta maginahin na yung trek kay para maabtan na to ang mga unggoy. Nakita na nato ang kaanyag sa kadagatan dinhi sa Dumanhog. Karon, suroyon ta ang dakong sapa dinhi. Karon ato na pud suwayan mag-river cruise ta. Mag-start ta karon dinhi sa Bukana sa Suba or opening where nag-abot ang freshwater ug ang saltwater, ang dagat. Unya mag-river cruise ta all the way gyud padung ato sa Bugasok River kanaya. Kauban ng mga opisyales sa barangay poblasyon, nag-river cruise me. Kani daw Subaa, sumpay daw ni padung ato sa Sibonga. So di nata maabot nga to. I think mutuyo ka ta. Ato ra experience ang river cruise dinhi sa Dumanhog yun. River cruising is very relaxing yun indeed. Before nato gisubay ang whole stretch niya, niadto sa ta sa Bukana sa Suba, which is the murag opening area niya. Niagi ta sa dagat, nituyok ta kadali. Nya nibalik na punta sa Bukana along the way dito gyud sa stretch niya. Gifted subgyud ang Dumanhog sa mga natural wonders. Kaya nahuman naman kita sa kadagatan sa Dumanhog, mangadto na usab kita sa ilang kabukiran. Unsa kay naghuwat ka nato didto? Mga suroyan, di ba familiar naman mo sa whale watching sa Oslob? Dolphin searching and watching sa Malabuyok? Well, karon, ang Dumanhog modalit ka nato lain usab na klaseng activity. Ug unsa man kini? Dinhi sa Dumanhog, mag-unggoy watching ta. Yes, monkeys. Daghan daw wild monkeys dinhi magpakita sa iyo sa buntag. Maong gabi pa lang, nigika na may paingon dinhi. Gabi na kami naabot sa Barangay Kabalaasnan, din ang lugar sa among sunod adventure na mao ang unggoy watching. Karon na ata sa Barangay Kabalaasnan. Actually, bukid na gyud kayo siya. Kauban na to ang mga ubang tao sa munisipyo and kaming tanan ari mga tuig karong gabi una. Kay early in the morning,
mag-unggoy watching ta. So, muna karong gabi una. Arita mga tug. Bukid na kayo and now, excited pud para ugma. So, good night. Mga early 7 p.m. dito na ta sa bukid. And atong gibuhat is to sleep over atong area. Para early in the morning, mga 5 to 6 a.m., pwede na ta mumata. First time pa na ko nga mutan-aw og mga unggoy nga natural lang nga nagpuyo sa lasang. Kay mostly sa akong mga nakitaan, gihimong pets. Excited, jugo. Alright, karong orasa kay mga tuog na ta. Nata sa gawas karon together with the boys. Ang ubang pong girls na dito. Actually, nata sa gawas karon kay dita masud sa balay nga atong giabtan karon. Mao na nga ari lang isa ta kay anyway ang area nga atong ugma para sa unggoy watching kay kana naman. Dola kayo. So by 5 a.m. kailangan mata na ta. Ready na ta. While ligo, while lamos ditso na para kita pa tawag unggoy hopefully. So good night na. Good night na. Good night everyone. Good night. Night. Good night. Good night mga suroyan. Sayo pa sa buntag. Kailangan na ta maginahinay og trek kay para maabtan na to ang mga unggoy. Mamta kita ta karon. Padung ta karon dito. Ingon nila dire nga kani daw mga unggoya makita daw daghang tao. Mas dili daw mapakita madlok. Mo na gi-divide ang group unya nagsulob tag something dark. Nani at least dili kay light ba para di din ta makitaan. Kani daw nga area na din ang mga unggoy. Ganihan natin nadunggan ni Tingo pero wala to makita mo na mapaabot kaya punta karon. Kanay. Kita tawag mga several monkeys nga to. Nay adult, nay baby. I think family to sila. And wap ami makontinto tungod kay layo kay me. We're hoping to take a shot nga maka-close encounter pag yun me. So what we did is among gikat-kat. Although steep kay siya pero dili babag sa mong kahadlok para lang makita gyud close encounter nga monkey. Hopefully makuha tag shot nga mas tuldo nila kay ganiya didto tas ubos. Layo kay sila although natin nakitaan few of them. Pero so far, karon wala pa tayo nakitaan. Hopefully natin makitaan. Kita gimi, pero isa ra siya kabog. Kita gimi nga ni dagan, nya, ni tanaw na mo, but tungod kay kaning klase sa mga mammals, ilang kay ni sa tao. So, pagkita sila nga na tao, ni dagan, nagyapon sila. Pero at least, rare kito siya nga opportunity nga maka-close encounter kita aning klase nga mga mammals. Alright. Going back with this one. Rare opportunity nga maka-close encounter ta nila. And that king experience kay nahihili isa nga this big good thing kaya napakita na to ba
Finally, nanagita sa ground. Imagine. Mas mo na among gikat-kat. Kupot kami sa mga bagon, sa branches. But sulit ra gyapon ang experience. Yeah. Sa una pa, sukad sa kong pagkabata, kana dihang dapitang anang lugar diha sa Danicop, naagid na siya yung mga unggoy. Maabot na siya sa mga tugkaran. Wild ra ni sila. Wild dragonis sila. Kaning kasagaran sa bulan, murag kanang mga July, ana, daghan gyud na sila diha kay murag kuan sa pagkaon bitaw. Kana modulhog na sila sa ubos. Abunda og pagkaon. Mas makakuan sila nga daghan og pagkaon, naay kamaisan. Nya anay mga magkuyog na sila murag tag 12 ka buok inaana, naay dagko, naay gagmay inaana, naay itong, naay murag brown. Kay na ba may kanang plano kap na himunan yung usas yung attraction kanang yung unggoy watching dire? Oo, doon na jud mi plano ana nga kanang mahimo ni among lugar kay gamay ra ni among barangay Kabalasnan. Sa una pa naa na jud mo tan-aw dire laing lungsod nga nakuha na gyud ni siya nga mo tan-aw sila sa unggoy. Sa permiro pa gani ana pasagdala namo nga naay tagalaing lugar nga mamusil kay among gitan-aw pud ba nga may dangan pud sila. Unya mo to nga nakita namo nga dili di ay maayo nga atong hirabtan. Naghimo mi diha sa kuan sa council, naghimo mi og ordinansa para nga ang among mga unggoy dili gyud sila mahilabtan, dili kay ang unggoy lang hasta ang mga kalanggaman dinhi sa among barangay among maprotehian na pinaagi sa among ordinansa. Dapat atong likayan ang kanang pag-destroy sa lang area. Likayan nato ang pagpatay nila. Kung mahimo, tan-awon lang nato sila. Kay kini, naman gud sila mga kinabuhi god, dili lang kay kita ray nagpuyo aning kalibutan na they exist, we exist. And kailangan atong respetuhon ang usag-usa. Though mas ubos sila nato, mas kita may nakasabot, kita lang po mahimo og lakang aron sila maprotektahan. Sa atong pagbalik, Pero kaniyang mga rock formation kaya natural na sila wala gyud. Oo, wala gyud na siya hirap. Binigapon sa Kabalaasnan, adunay busay, o kining busay, ginganlan nila og linluan. Natural na ni siya ingon ani na gud siya daan kaniadto pa. Sukad na po ni sa pagkuan mo pag-intra sa Iguin. Sukad ni nga naana siya amo nakita nga nindot i-develop din mo na nga among gilimpyuhan. Nakita na mo nga nagyud nature gyud siya nga kuan nga lahi gyud ang iyahang pagkalalik sa kuan bato nga giagian sa tubig. So unsa mga development inyong gibuhat kap like kanang gihawanan ninyo or among gihawanan kay sa nangaging mga katuigan di gyud na siya diha dapita masulod tungod sa kadagko nga mga bulukawi bitaw. Unya bulukawi kap kanang mura na siya kawayan pero naa siya nagkamang sa yuta nya moy among giuna og kuha. Pero kaniyang mga rock formation kay natural na gid siya wala gyud hilabti. Wala gyud na siya hirabti. Ang inyo lang ani is paghawan sa katong dagko kay nga mga katong mga bulukawi. Daghang kayong mga ligo dinhi, kay bugnaw ang tubig ug limpyo ang palibot. Ang iyang structure man gud, ang rock formation is very unique. Nasa mga mini falls, daghan kay kaambakan, pwede ra ka maligo ngadto. Magpadagayday ra ka, magpa-apil ra ka sa flow, magpadagayday padung atong dako gyud kay mga area nga pwede nimo layatan. Mga bata og magtigwa ngadto kay adto mga ligo even before sa una pang panahon, magsige daw kaligo ngadto. And kaning kung klase nga mga ingon god is very natural. Dapat lang gyud nato nga protektahan, ato i-preserve, ato pagampingan, pagalimpyuhan.
Kay usa ni sa ating pasigarbo sa ubang lugar na mismo nalangin sa tuwa. Makasulti ko nga ang lungsod sa Dumanhog, ang iyang environment is very busy. Kay bisan asa nga lugar makita ka nga naay daghang tao, naay daghang mga negosyante, naay daghang mga kalihukan. Kung wari ka din sa Dumanhog, dili ka maboring. Kay daghang mga aktibidades nga pwede nimong ma-enjoy. Susama silang tabo, sila mga natural wonders, tourist destinations, o uban pa. Dumanhog, usa ka lungsod nga malambuon, puno sa kasaysayan, kabilin o kinaiyanhong kaanindot. Nahimuot ug mapasalamaton ako, kay ubay-ubay sab ako og nakatunan. Ang pag-uswag sa maong lungsod may resulta sa pagtambayayong sa mga katawhan dinhi. Padayon jud, Dumanhog. Nindot kay magsuroy-suroy dinhi sa pinalangga tang lalawigan sa Sugbo. Kaya mga lungsod ug syudad adunay nagkadaiyang suroyanan. Dinhi sa Dumanhog wala gyud masayang ang akong oras kay daghan kayo kog nasayran ug na-experience nga dili gyud nako makalimtan. Mga suroyan, bisitahaw niya ninyo ang lungsod sa Dumanhog aron kamo na usab ang makasinati ug tumang kaaghop. Ako si Matt, hangtod sa sunod destinasyon, dinhi lang sa atong programa nga para gyud natong mga lagan. Nga ganahan og hilig kayo mag suroy-suroy. I would like to thank SM Department Store and Coco Republic for my outfit. Mga Soroyan, like us on Facebook and follow us on Twitter.